narito po kami sa Capiz. Isang magandang balita po ang aming natanggap. Napaunlad daw po ng isang Yolanda survivor ang bangkang naibigay namin. Narito po ang kanyang kwento. Hindi pa man pumuputok ang araw, gising na si Nanay Zandra. Ang kanyang paninda, ready to go na. Hindi alintana ang dilim ng kalsada. Sa palengke ang kanilang larga para magbenta ng dugo ng manok na niluto niya. Sulit naman ang paggising nila ng maaga dahil ilang minuto lang napakyaw agad ang tinda. With the help of our representative from the Bureau of Fisheries, they validated na itong mga mangingisda na makakatanggap ngayong araw ay talagang una nasiraan ng mga bangka. Hindi siya makakalimutan ni Kamenchi, ang kaisa-isang babaeng nabiyayaan noon ng Alagang Kapatid Foundation ng isang bangka. Ano pang hinihintay natin, Kamenchi? Bisitahin na natin siya. Hi, Nanay Zandra! Nay! Kamusta ka? Wow! Wow, ano yan? Ano ba Oy! yung pinabutan natin? Timing na timing tayo, ah. Bago na naman to, Nay. Bago na naman itong bilog. Ano yan? Dugo po ng manok. Dugo ng manok. Opo, yung tinitinda sa palengke, yung iniihaw-ihaw. Ganyan pala kalaki ang dugo ng manok. Sa baso kasi naka-forma to. Ah, yung- inubuo. Gaano katagal mo dyan lulutuin? 3 oras. Pero ang bangka mo buhay pa. Opo, Nandyan pa. O, so ginagamit niyo pa rin ang bangka niyo, ha? Kaso hindi lang ho kami nakapangisda kasi may rib tide po kami. So habang may red tide na mahigit 2 buwan na, dito ka muna nagko-concentrate sa iyong pagbabarbecue. Opo, kasi kung hindi ko naman po kami nakapagbinta nito, wala kami kakainin. Nag-aaral ng mga anak mo, di ba? Yung isa lang po. Isa, okay. Nakatulong ba sa pag-aaral? Oo naman po. Kasi dati, 2 piso lang baon ng anak ko. Oh. Ngayon, pag sinabi mo, pahingi 5, yun, binibigyan ko na. Bukod pa riyan, nakapagpundar na rin si Aling Zandra ng hindi lang isa, kundi 2 motor pa. Ika nga katas ng bangka. So yung pangalawang motor mo, yung isa, naging tricycle na. Ano nangyari dun sa pangalawang motor? Tricycle ulit? Hindi, kinuha ko yung offer kasi hindi kaya ng maramihan ang karga. Tapos ipinalit ko doon sa hooper na nakasalpak na una. Meron pang bagong racket itong si Nanay Zandra. Saan mo naman nagagamit ang ref mo? Ay, binibintahan ko po ng ice. Kuratsa man kung ituring ng iba, hindi naman daw nauubusan ng skills itong si Nanay Zandra. Dahil ang pagmamasahe, abay, pinasok na rin niya. Sa city po, may livelihood na kung sino daw ang gustong mag-aral ng massage therapy. Oo. Kailan kayo nag-aaral? Paraang taon po. Ang sikreto raw ni Nanay Zandra, walang katapusang pagkatuto ng iba't ibang trabaho. Kahanga-hangang katangian ng nagsusumikap na ilaw ng tahanan. Higit sa lahat, magaling din siyang humawak ng pera. Bali ito sa nawasa at saka kuryente. At saka ito naman sa mineral water na natira pa yung baga tubo ko. Tumigil man ang oras noong hagupitin sila ng bagyong Yolanda. Hindi nito napigilan ang pag-usad ng buhay nila. Kahit na ganito lang ba ay may nasasabi akong naipundar ko to sa pagsisikap po namin. At ang kanyang next project, mas maayos na tirahan para sa pamilya. Habang Kung ngayon hindi siya na- nakapangisda, ginagawa niya yun, nagagawa siya ngayon. Ayun ang ginagawa. Ay, yung Siya sahig. mismo ang nag-aano ng sahig at talagang tinatahi. Gamit ang sipag, tiyaga at kakaibang diskarte. Wala na raw makapipigil sa muling pag-angat ng buhay ni Nanay Zandra. Dahil ang pinagdaanan noong bagyong Yolanda,
ang magsisilbing paalala para matupad ang pangarap na simple ngunit maginhawang buhay para sa pamilya. Mga kapatid, simula pa lamang po ito ng ating kwentuhan tuwing linggo 1:00 ng hapon dito po sa TV5. Samahan nyo rin po kami sa aming radio program na Alagang Kapatid tuwing Webes sa Radyo 5 92.3 News FM. Dahil ang aming misyon na maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod sa mga nangangailangan, lalo pa po naming pag-iigihan. Mula po rito sa Tulong Kapatid Multipurpose Gym dito po sa Rojas City, Capiz, ako po si Cheryl Cosim. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin.